Madilim na sikreto ang pasan ng isang dalagang janitress. Bata pa lamang siya nang ilibing ng buhay ng sariling pamilya. At mula noon ay tinakasan niya ang lahat. Sa bawat pagwalis ng sahig sa kumpanya, dala niya ang sumpa ng nakaraan. Sumpang sinasabing magpapabagsak sa sino mang magmamahal sa kanya. Ngunit isang gabi, natuklasan ng isang makapangyarihang CEO ang kanyang kakaibang talino. At mula noon, gabi-gabi na siyang tinatawag nitong Lucky Charm. Gabi-gabing inibig ng CEO ang janitress. Hanggang sa pinahanap na lang ito nang hindi na pumasok. Paano kung konektado pala siya sa pamilyang nagtangkang ilibing ng buhay sa kanya? Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sa isang marangyang bahay sa Makati, tahimik ang gabi. Ang ilaw ng chandelier sa sala ay naglalaro sa mga antigong kagamitan. Isang kombinasyon ng modernong estilo at tradisyonal na dekorasyon ng pamilyang Wu. Sa gitna ng katahimikan, nakatayo si Xinyi Wu. Mahigpit ang tindig at hawak ang maliit na abaniko habang nakatitig sa lumang papel na hawak ng feng shui master. Xinyi, sabi ng asawa niyang si Rogelio Wu, dahan-dahan. Sigurado ka ba sa sinabi ng master? Si Xinyi matanda na. May pilik na matibay na buhok na itim pa rin sa kabila ng kanyang edad at kilala sa pagiging mahigpit sa tradisyon. Sabi ng master, Rogelio, hindi ito basta babala. Ang unang anak na babae daw, magdadala ng sumpa sa pamilya. Kamalasan hanggang sa kamatayan. Naramdaman ni Rogelio ang bigat ng mga salita. Pinisil niya ang kamay ng asawa, pero hindi ito pumayag na lumuha. Alam mo na mahalaga sa akin ng pamilya. Ngunit, anak ba natin o sumpa ang pipiliin natin? Tahimik si Xinyi. Tinitingnan ng kandila sa altar habang inuulit sa isip ang sinabi ng master. Dapat ipaalis o ipaabort ang bata bago pa man siya lumaki. Iyan lang makakapagligtas sa atin. Biglang bumangon si Rogelio. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Hindi. Ano mang sabihin ng feng shui master, hindi natin i-abort ang magiging apo natin. Mahal na mahal ko ang apo na yon. At hindi natin siya masisira dahil sa takot. Kung minsan, dapat ang puso ang pinakamasusing gabay. Nagtinginan ng mag-asawa sa isang sandali. Ang lola mahigpit sa paniniwala at ang lolo puno ng tapang at pagmamahal. Hindi nila alam na sa gabing iyon, magsisimula ang kwento ng unang sanggol na magdadala ng liwanag at kasabay nito ng madilim na banta. Lumipas ang mga linggo at dumarating na ang araw ng kapanganakan. Sa isang maluwag at maaliwalas na ospital sa lungsod, naroon si Celeste Wu, ang ina. Nahihirapang huminga ngunit puno ng pag-asa. Katabi niya si Esteban Wu, ang ama. Nakatingin sa asawa at tila nagmumuni-muni sa mga salitang narinig nila mula kay Xinyi. Ang kwarto ay tahimik maliban sa tunog ng mga medikal na kagamitan. Ang mga nurse ay abala. Pinapainom ng tubig si Celeste at iniaabot ang monitor na sumusukat sa tibok ng puso ng sanggol. Si Xinyi, bagaman puno ng kaba, ay nakatayo sa gilid ng kama. Hawak ang pendant ng regalo ni Rogelio. Liwanag o dilim? Bulong niya. Naway maging lakas ang anak na ito sa ating pamilya at hindi sumpa. Lumipas ang oras at naramdaman ng lahat ang unang iyak ng sanggol. Napuno ang silid ng saya. Si Rogelio ay halos lumundag sa tuwa at halos mapaiyak sa tuwa. It's a girl! Sigaw niya. Hindi niya namalaya niyakap niya si Xinyi ng mahigpit. At kahit pa may paalala sa kanyang isipan tungkol sa sumpa, pansamantala ay nakalimot siya.
Leandra, mahinang bulong na Celeste. Hawak ang maliit na kamay ng sanggol. Ikaw na ang liwanag namin. Pinilit ni Shenia ang kanyang sarili na ngumiti. Sa kabila ng kanyang takot sa propesiya, may kakaibang lambot sa puso niya habang tinitingnan ng sanggol. Ang mga mata ng bata ay tila may kakaibang kislap at ang kanyang maliit na kamay ay mahigpit na humawak sa daliri ni Celeste. Para kay Shenia, tila pansamantalang natabunan ng lahat ng banta ng feng shui. Pagkatapos ng ilang oras, habang nagpapahinga ang ina at bata, naglakad si Shenia patungo sa bintana. Tumingala siya sa buwan, huminga ng malalim. Kung totoong sumpa siya, at kung siya'y magdadala ng kapahamakan, naway mapalitan ito ng proteksyon at gabay. Ang puso ko, ang susunod na gabay, hindi lamang tradisyon. Si Rogelio na nakaupo sa tabi ng kama ay tiningnan siya at ngumiti. Kaya natin to. Hindi siya magiging sumpa kundi pag-ibig. Hindi niya kailangang palitan ng kapalaran. Tayo ang magiging kanyang sandigan. Habang lumalalim ang gabi, dinala ng nurse si Leandra sa kanyang higaan at dahan-dahang pinapalitan ng lampin at pinadidede. Ang mga mata ng sanggol ay tila nakatingin sa bawat miyembro ng pamilya at may kakaibang katahimikan sa hangin. Isang tanda na ang buhay ng batang ito ay magdadala ng mga kwento, pag-ibig at hamon sa pamilyang Wu. Sa loob ng bahay, tahimik na nagdarasal si Celeste. Hinihiling na sana ay maging malusog at masayang anak. Si Esteban ay nakatingin sa maliit na nilalang sa kanyang bisig at ang bawat tibok ng puso ng sanggol ay parang nagdudulot ng bagong pag-asa sa kanya. Sa puntong yon, kahit na may pangamba sa hinaharap, ramdam ng lahat ang init ng pagmamahal. Ang sumpa na banta ng feng shui ay pansamantala nilang nakalimutan. Ang liwanag ng sanggol ay higit na mas maliwanag kesa sa anumang kadiliman na maaaring dumating. At doon, sa malamlam na ilaw ng ospital, sa gitna ng pag-iyak at ngiti, ipinanganak si Leandra Wu, ang batang babae na magiging sentro ng kanilang pagmamahalan, ng pangarap, at sa kabila ng mga darating na pagsubok, magdadala rin ng matinding damdamin at pagbabago sa kanilang buhay. Sa unang hininga ni Leandra, nagsimula ang isang kwento. Isang kwento ng pamilya, sumpa, tapang, at pagmamahal. Isang kwento na magtatagal sa bawat puso sa pamilyang Wu. At sa huli, sa buong buhay ng batang babae na itinuturing nilang liwanag sa dilim. 3 taon ang lumipas mula nang ipanganak si Leandra Wu. At sa bawat araw, mas lalong naging sentro siya ng ligaya sa pamilyang Wu. Sa loob ng kanilang bahay, puno ng tawanan at halakhakan ang bawat sulok. At kahit ang mga pader ay tila kislap sa kagalakan ng pamilya. Si Leandra, ngayon ay 3 taong gulang. May sigla at palakaibigan. Ngunit may kakaibang talino na agad napansin ng lahat. Isang umaga, habang naglalaro sa sala ng kanilang bahay sa Makati, dahan-dahan siyang lumapit kay Shenia, ang kaniyang lola. Hawak niya ang maliit na notebook at lapis, habang tahimik na sinusulat ang mga numero at simbolo. Lola, tingnan mo to, sabi ni Leandra at ipinakita ang isang simpleng algebra problem na hindi pa inaasahan sa kanyang edad. Ang mga mata ni Shenia ay humilis sa gulat at hindi makapaniwala sa nakikita. Leandra, saan mo natutunan to? Tanong ng lola. Halatang nagugulahan sa halo ng pagtataka at tuwa. Sa mga libro ni Mama, sagot ni Leandra habang nakangiti. Binasa ko lang at sinubukan kong intindihin. Tingnan mo, Lola, kaya ko to. Hindi naman makapaniwala si Shenia. Kahit matagal niya nang pinaniniwalaan na malas ang apo niyang ito, nararamdaman niyang ang kakaibang init sa kanyang puso. Pansamantala, nakalimot siya sa lahat ng takot at sumpa.
Ang batang babae sa harap niya na may malamatalinong tingin at matikas na kilos ay puno ng liwanag at pag-asa. Samantala si Esteban, ang ama, ay lumapit at niyakap si Leandra. "Ang talino mo talaga, anak," sabi niya habang tinitingnan ang maliit na kamay ng anak na tila may kapangyarihan sa bawat galaw ng lapis at papel. "Tulad ng iyong ina, pero parang maaga pa para sa iyong mga numero." Si Celeste naman, ang ina, ay nakaupo sa sofa, pinagmamasdan ng anak at punong-puno ng pagmamahal. "Leandra, anak, hindi lang talino ang meron ka. Puno ka rin ng kabaitan at saya." Bulong niya, halos mapaiyak sa sobrang tuwa. Ang araw ay hindi lamang punong-puno ng laro at pagtuturo. Habang tumatagal, pinapakita ni Leandra ang kaniyang kakaibang katalinuhan. Nakakasulat na siya ng simpleng pangungusap at nakakapagbasa ng mga aklat para sa mas nakakatanda. Sa isang eksena, dinala ni Rogelio ang lolo, ang isang lumang board game na may mga numero at simpleng problema sa matematika. "Leandra, kaya mo ba ito?" tanong niya habang pinapakita ang board. "Tingnan natin, lolo," sagot ng bata. Hindi nagtagal, isa-isang inalis ni Leandra ang mga numero sa tamang posisyon at nagbigay ng solusyon sa bawat problema. Ang mata ni Rogelio ay napuno ng pagmamalaki. "Ang apo ko," bulong niya sa sarili. "May talino at pusong taglay." Sa kabila ng lahat, hindi nawala sa isip ni Shinye ang paunang babala ng Feng Shui Master. Ngunit sa ngayon, tila pansamantalang napawi ang takot. Habang nakatingin sa kanyang apo, napansin niyang may kakaibang kislap sa mata ni Leandra. Isang liwanag na nagdudulot ng init sa puso kahit may banta sa hinaharap. Lumapit si Shinny at hinaplos ang buhok ni Leandra. "Anak, alam mo ba, kahit minsan ay iniisip ko kung malas ka. Pero ngayon nakikita ko, ikaw ang liwanag namin." Tumango si Leandra at ngumiti. Hindi lubos na nauunawaan ang bigat ng sinasabi ng lola. Ngunit ramdam niya ang pagmamahal ng pagkalinga sa bawat salita. Sa puntong yon, para kay Leandra, simpleng laro at pagtuklas sa mundo ang mahalaga at hindi ang mga komplikadong propesiya. Sa hapagkainan, habang kumakain ng kanilang paboritong adobo at sinangag, patuloy ang pagtuturo ng mga magulang. "Leandra, anak, ito ang tawag sa simpleng division. Tingnan mo, kung meron kang 10 mansanas, hahatiin mo sa 5 tao." Paliwanag ni Esteban. Oo, kaya ko po," sagot ni Leandra. At dali-daling inilagay ang bawat mansanas sa kanyang maliliit na plato. Maayos na pinaghati. Nakangiti naman si Celeste at niyakap ang anak. "Ang galing mo talaga, anak," sabi niya. "Parang maliit na guro na." Sa kabilang silid, si Shinny at Rogelio naman ay nagmasid. Halatang napuno ng pagmamalaki. "Pansamantala, nakalimot ako sa lahat ng sumpa," bulong ni Shinny. Nakatingin sa batang naglalaro at nag-aaral ng walang pagod. "Ang apo na ito, Leandra, ang liwanag ng tahanan." Habang lumalalim ang hapon at nagsisimulang magbadya ang paglubog ng araw, si Leandra ay tumakbo sa hardin kasama ang kanyang maliit na aso. Tumigil siya sandali at tumingin sa mga bulaklak na namukadkad. "Ang ganda po ng mundo," bulong niya sa sarili. Sa murang edad, naramdaman niya ang saya, pag-asa at pagmamahal. Isang kombinasyon na magpapatibay sa kanya sa darating na mga pagsubok. Sa gabi bago matulog, habang hawak ni Leandra ang kanyang paboritong libro, nakita siya ni Shinny at napangiti. "Kung totoong malas ka, anak," bulong niya sa sarili. "Hindi ito halata ngayon. Para sa amin, ikaw ang pinakamagandang regalo." At doon natapos ang araw ng batang prodigy. Isang araw na puno ng tawa, pagtuturo, pagmamahal. Isang simula ng kwento kung paanong magiging ilaw si Leandra sa tahanan, sa kabila ng banta ng sumpa na minsang binalak
ang buhay niya. 5 taon na si Leandra. Ang dating masigla at masayang pamilya Wu ay unti-unting nakaramdam ng bigat sa hangin. Hindi dahil sa bata, kundi dahil sa sunod-sunod na kamalasan na dumating sa kanilang negosyo at buhay. Isang hapon habang nagkakape si Esteban sa kanyang opisina, tumingin siya sa monitor at napansin ang malalaking pagbabago sa stock market. Ang kumpanya niya na dating maayos ang kita ay unti-unting nalulugi. Ang mga numero sa screen ay tila nagbabadya ng kasawiang palad. Hindi to pwedeng mangyari, sabi niya sa sarili habang hawak ang ulo. Samantala sa kabilang silid si Shinyi naman ay abala sa pagsusuri ng ledger ng kaniyang negosyo. Ang dating masagana at maayos sa trading house ay unti-unting humina. Ano ba to? Sunod-sunod na kamalasan. Bulong niya sa sarili. Ang mga kamay ay nanginginig sa galit at kaba. Tumigil siya sandali, huminga ng malalim, at tumawag sa isang feng shui master na matagal niyang pinagkakatiwalaan. Master, kailangan ko po ng payo ninyo. Simula ni Shinyi na puno ng pangamba. Si Leandra bata pa, ngunit parang dala niya sunod-sunod na malas. Ano po bang dapat namin gawin? Tahimik na nakinig ang master at pagkatapos ay ibinulalas ang hatol na ikinabigla ni Shinyi. Ang batang Leandra, ang sanhe nagsumpa. Kung nais ninyong mawala ang kamalasan at maibalik ang balanse, kailangan siyang ilibing ng buhay. Iyan ang tanging paraan. Ang mga salita ay parang kidlat sa dilim ng bahay Wu. Si Shinyi ay nanlumo. Ang mga mata niya ay puno ng luhang nag-aalab sa takot at galit. Hindi pwede. Hindi ko magagawa to sa apo ko. Bulong niya sa sarili. Ngunit alam niyang may bigat ang propesiya. Dali-daling tumakbo si Shinyi sa sala, kung saan naman naroon ang buong pamilya. Si Celeste ay nakatingin sa kanya. Halatang nag-aalala. Shinyi, anong nangyari? Celeste, Esteban, hindi ko na mawari ang nangyayari. Ang feng shui master ko, sinasabi niya. Hindi niya natapos ang pangungusap dahil napuno na ng mata niya ang luha. Si Esteban na may halong pagmamahal at pagdududa ay unti-unting napatingin sa anak. Leandra, tanong niya na halatang nahihirapan. Ang puso niya ay puno ng pag-aalala para sa anak. Ngunit may maliit na boses sa loob niya na nagtatanong, kung totoo nga ba ang sumpa? Si Celeste buong tapang ay dahan-dahang lumapit kay Leandra at niyakap ang anak. Anak, huwag kang mag-aalala. Hindi nila kayang saktan ikaw. Bulong niya at halos nanginginig sa galit at pangamba. Hindi pwede. Paulit-ulit na sabi pa ni Celeste sa asawa at lola. Hindi ang anak natin. Hindi siya sumpa. Siya ang liwanag natin. Ngunit si Shinyi na matagal nang naniniwala sa feng shui ay hindi mapakali. Celeste, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero kung tama ang sabi ng master, kung hindi natin susundin, mas marami pang kamalasan ang darating. Ang batang pinagmumula ng lahat ng sunod-sunod na malas. Tingnan mo, Esteban. Ang kumpanya mo, bumagsak ang trade stocks. At ang negosyo ko rin ay humihina. Napatingin si Esteban sa screen at ramdam niya ang bigat ng bawat numero. Ang kanyang puso ay naguguluhan. Pag-ibig sa anak at takot sa sumpa na tila dumarating. Hindi niya gustong maniwala, ngunit hindi rin niya maalis sa isip ang sunod-sunod na malas na tila hindi na simpleng coincidence. Si Leandra, bagamat bata pa ay tila ramdam ang tensyon sa paligid. Tumakbo siya sa dibdib ni Celeste at niyakap ang ina. Mama, okay lang po ba ako? Tanong niya, may halong takot sa tono. Oo anak, lagi kang ligtas. Sagot ni Celeste, hinahaplos ang buhok ng bata. Walang mangyayari sa'yo, basta't nandito ako.
Si Shinye habang nakatitig sa apo ay nahirapang lumaban sa sariling damdamin. Mahal niya ang apo, ngunit dala ng matagal na paniniwala, ramdam niya ang banta. Leandra, sana'y maintindihan mo. Bulong niya at halos mapaiyak sa bigat ang desisyon na kailangang pag-isipan. Habang lumalalim ang gabi, ang pamilya Wu ay nagtitipon sa sala. Ang dating masayang tawanan ay napalitan ng tahimik na tensyon at pangamba. Ang sumpa na dati malabong babala ay tila nagiging malinaw sa bawat sulok ng bahay. Sa bawat numero ng stock report, sa bawat pagkawala ng kita, at sa bawat hindi inaasahang problema. Si Celeste, buong tapang, ay naninindigan. Hindi ko papayagan na saktan natin ang anak natin. Si Leandra hindi malas. Siya ay biyaya. Liwanag ng tahanan natin. At hindi ko papayagan na mawala siya dahil sa takot. Si Esteban ay napatingin sa kanyang asawa. Ramdam ang bigat ng sitwasyon. Ang puso niya ay naguguluhan. Pag-ibig, pangamba, at pagdududa. Ngunit sa bawat yakap ni Celeste kay Leandra, unti-unti siyang naaalala na minsan ang puso at pagmamahal ang mas malakas kesa sa anumang takot o sumpa. At doon nagsimula ang 5 taong buhay ni Leandra na puno ng liwanag ngunit sabay rin ng madidilim na banta. Ang sunod-sunod na kamalasan ay tila simula pa lamang. Ang simula ng sumpa na magtatakda sa darating na mga hamon sa kanilang pamilya. 7 taon na si Leandra nang ipinanganak ang bunsong kapatid na si Hiro. Sa unang sandali nang makita ng pamilyang maliit na sanggol na puno ng tuwa ang buong bahay, ang halakhakan at ngiti ay umalinsunod sa bawat sulok. At si Leandra ay sobrang interesado sa bagong miyembro ng pamilya. Leandra, ito ang kapatid mo, sabi ni Celeste habang hawak si Hiro. Alagaan mo siya, ha? Opo, mama, sagot naman ng bata. Ang mga mata ay kumikislap sa excitement. Hinawakan niya ang maliit na kamay ni Hiro at sa unang pagkakataon, damang-dama niya ang pagiging ate. Ngunit sa isang iglap, nagbago ang lahat. Nang unang beses na tuluyang hinawakan ni Leandra ang sanggol, bigla itong humina. Ang mga mata ni Hiro ay nag-roll back at hindi na siya huminga. Ang tahimik na halakhakan ay napalitan ng pag-iyak at pagkabigla. Hindi! Hiro! Sigaw ni Celeste habang pinipilit na buhatin ng anak at tingnan kung may paghinga pa ba. Si Esteban, ang ama, ay napaluhod sa sahig, puno ng pagkabigla. Ang mga mata niya ay puno ng takot at pangamba. Leandra, bakit nangyayari to? Bulong niya na halatang hindi naman makapaniwala. Si Shinyi ay nananatiling nakatayo sa gilid ng kwarto. Mahigpit ang hawak sa abaniko at ang mga labi niya ay nanginginig. Ang propesiya at sumpa na dati takot lamang ay tila biglang nagkatotoo sa harap niya. Ito na, kumpirmado. Bulong niya sa sarili. Ang bata, ang unang anak na babae, ang pinagmumula ng kamalasan. Paulit-ulit silang sumubok magkaanak sa mga sumunod na buwan, ngunit palaging nalalaglagan si Celeste. Ang bawat pangyayari ay parang patunay sa pamilya Wu na may sumpa nga si Leandra. Ang batang dating liwanag ay unti-unting naging sentro ng takot. Isang gabi nakaupo si Celeste sa sala, hawak ang litrato ng mga anak at umiiyak ng tahimik. Bakit ganito? Bulong niya sa sarili. Bakit ang anak kong inosente, ang iniibig namin, ang nagdudulot ng sakit at luha? Si Leandra, bagaman bata, ay ramdam ang lungkot sa paligid. Tinanong niya ang ina. Mama, okay po ba si Hiro? Hindi anak, hindi na siya kasama natin, sagot ni Celeste at niyakap ang anak ng mahigpit. Pero huwag ka mag-aalala anak, hindi mo ito kasalanan. Ngunit sa puso ni Shinye, kahit gustong maniwala sa kabutihan ng apo, tumindi ang paniniwala na totoo ang sinasabi ng master. Leandra, bulong niya sa sarili.
habang nanonood sa bata. Ikaw ang ugat ng lahat ng kamalasan. Kung hindi kami kikilos, mas marami pang mangyayari. Ang tensyon sa bahay ay ramdam ng lahat. Ang dating masayang samahan ay unti-unting napalitan ng takot at pangamba. Si Esteban, bagamat mahal ang anak, ay unti-unting napuno ng pagdududa. Ang bawat hakbang ni Leandra ay sinusundan ng kakaibang tensyon. Isang araw, habang naglalaro si Leandra sa hardin, lumapit si Shani sa kanya. Leandra anak, may mga bagay na kailangan mong maintindihan. Simula ng lola, ngunit bigla siyang huminto. Ramdam niya ang kagandahan at kabaitan ng apo. At kahit na may banta sa isip niya, nahirapan siyang ipahayag ang nakakagimbal na katotohanan. Samantala si Celeste naman ay nagpasya na ipagtanggol ang anak. Ma, tama na. Hindi naman si Leandra ang sanhi ng kambalasan. Ang ating pagmamahal at pagkalinga ang kailangan niya ngayon. Sabi niya na buong tapang. Si Esteban ay tumingin sa magkabilang babae. Ang asawa na nagmamahal sa anak at ang ina na puno ng paniniwala sa feng shui. Ang kanyang puso ay puno ng kaguluhan. Hindi ko alam kung saan ako lalapit. Mahal ko si Leandra, pero hindi ko maalis sa isip ang nangyari kay Hiro. Ang mga sumunod na linggo ay puno ng tahimik na tensyon. Ang bawat hakbang ni Leandra ay sinusundan ng mata ng lolo at lola. Ang dating masayang pamilya ay unti-unting nagiging seryoso. At sa bawat pangyayari, ang sumpa ay tila unti-unting bumabalot sa kanilang tahanan. Ngunit sa kabila ng lahat, si Leandra ay nananatiling inosente. Ang kanyang tawa ay maingat. Ang kanyang mga salita ay puno ng kabutihan. At kahit sa murang edad, alam niyang mahal siya ng kanyang pamilya. Ang liwanag ng batang ito ay nananatiling buhay kahit nasa gitna ng kadiliman at takot. At sa bawat gabi, bago matulog si Shenie ay tumitig sa bata. Mahigpit ang hawak sa pendant sa kanyang dibdib. Kung totoo o hindi man ang sumpa, sana'y maipakita mo sa amin na mali ang aming takot. Bulong niya sa sarili. At sa gitna ng pangamba, may maliit na pag-asa ng liwanag na Leandra ay hindi matitinag kahit anong malas. Isang maulang hapon nang maganap ang insidente, na halos malunod si Leandra sa ilog sa bakuran ng kanilang lumang bahay sa probinsya. Ang batang 7 taong gulang ay nadulas mula sa bangketa habang naglalaro. At sa loob ng ilang segundo, halos wala na siyang hininga. Si Rogelio, ang lolo, ay agad na sumugod at hinugot ang apo mula sa tubig. Basang-basa at nanginginig sa takot si Leandra. Ngunit buhay. Leandra, huwag kang aalis sa tabi ko! Sigaw ni Rogelio. Ngunit bago pa makahawak ay naanad si Rogelio ng mabilis na agos ng tubig sa ilog. Ngunit ang pangyayaring iyon ay nagpasiklab ng galit at dalamhati sa puso ni Shenie. Para sa kanya, tila hudyat ito na kailangan ng kumilos. Sa loob ng bahay, nakatingin siya sa apo na nakahiga sa kumot. At ang malamlam niyang mata ay nagpakita ng malamig na determinasyon. Dapat matapos na ito. Kailangan tapusin ang sumpa. Bulong niya sa sarili. Lumapit naman si Esteban sa ina. May halong pangamba at kaguluhan sa mukha. Ma, sigurado ka ba? Tanong niya, nanginginig. Anak ko si Leandra. Oo, Esteban. Kung hindi natin gagawin to, ang mga kamalasan ay hindi titigil. Ang bata ang ugat ng lahat. Sagot ni Shenie. Malamig at matatag ang tinig. Nagdesisyon silang ilibing si Leandra habang buhay. Ang puso ng bawat isa ay nababalot ng takot at lungkot. Ngunit sa isip ni Shenie, ito ang tanging paraan para makaalis ang sumpa. Pumayag naman si Esteban. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil nais niyang magkaroon muli ng anak na lalaki. Kung ito ang kailangan, gagawin natin. Para sa pamilya.
Bulong niya sa sarili, kahit ramdam ang bigat sa dibdib. Si Celeste, na labis ang pagmamahal sa anak, ay buong tapang na tumutol. Hindi pwede. Anak natin yon, hindi siya sumpa. Sigaw niya. Ang luha ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit walang pakialam si Shenie. Sa galit at determinasyon, ipinasok siya sa isang maliit na kwarto at itinaas at isinara ang pinto. Dito ka muna, hindi ka makikialam. Utos pa ni Shenie at siniguradong hindi na mapapalapit si Celeste sa mga mangyayari. Samantala, si Manang Dorina at tangpat na loyal na katulong ng pamilya Wu ay lihim na nanonood sa likod ng bintana. Ramdam niya ang panganib at alam niyang kailangan niyang kumilos para iligtas ang batang si Leandra. Sa bawat hakbang ng pamilya na maglilibing sa bata, palihim niyang inihanda ang plano para sa pagtakas at kaligtasan ng bata. Si Celeste ay nakaupo sa maliit na silya sa loob ng silid. Ang mga kamay ay nakakadena sa harap niya. Ang mukha niya ay puno ng luha. Ang dibdib ay nanginginig sa takot at galit. Hindi niya maintindihan kung paano nila nagawa iyon. Ang pagplanong ilibing ang sariling anak. Dahan-dahang pumasok si Manang Dorina, dalang isang maliit na lampara. Ma'am, hindi ko po ito pwedeng iwan. Kailangan natin gumawa ng paraan. Bulong niya. Pilit na pinipigil ang takot sa sarili. Lumapit siya at hinawakan ng kamay ni Celeste sa pamamagitan ng maliit na bakal na rehas. Manang Dorina, paano natin siya maililigtas? Natatakot ako mawala ng anak ko. Bulong ni Celeste. Ang luha ay bumabalong sa pisngi. Ma'am, may plano ako. Pagkatapos mailibing, sa gabi huhukayin ka si Leandra. Ako nang bahala sa lahat. Pero kailangan ko ng tulong mo. Paliwanag ni Manang Dorina. Matatag ang tinig. Si Celeste naman ay tumango. Bagaman nanginginig sa kaba. Sige, gagawin natin. Kailangan niyang mabuhay. Hindi ko hahayaan ang anak ko na malagay sa panganib. Wika niya. At sa puso niya, nagpasya na siyang susuporta sa lihim na plano ng katulong. Sa ilalim ng malakas na ulan, dinala ni Shenie si Leandra sa malapit na sementadong hukay. Basang-basa ang buhok ng bata, nanginginig at hindi lubos sa maunawaan kung ano ang nangyayari. Lola? Bulong ng bata, halos hindi marinig dahil sa hangin at ulan. Ano pong nangyayari? Ang mga saksi sa paligid ay ang iba pang miyembro ng pamilya. Lahat ay tahimik at puno ng tensyon. Ang bawat hakbang ay mabigat at ang lamig ng ulan ay tila pumipigil sa init ng damdamin. Sa loob ng bahay nakatayo si Shenie sa bintana at nakatibin sa hukay. Ang mga mata ay puno ng takot. Anak ko, sana iligtas ka. Bulong niya sa dilim. Kahit hindi niya alam kung ano ang kinalabasan. Malamig ang gabi nang dumating ang huling utos si Celeste kay Manang Dorina. Huwag mong pababayaan si Leandra. Kailangan niyang mabuhay. Kahit na anong mangyari. Dala mo ang lahat ng magagamit niya sa pagtakas. Wika niya. Ang mga mata ay puno ng luha at pangamba. Si Dorina, ang matapat na katulong ng pamilya, ay tumango. Ramdam ang bigat ng sitwasyon. Alam niyang hindi pwedeng magtagal sa lugar na iyon. Bawat minuto ay maaaring magdala ng panganib kay Leandra. Pinaghandaan niya ang lahat. Dala ang maliit na pala, isang lumang bag at mga alahas na iniabot ni Celeste. Huwag ka matakot anak, ililigtas kita. Bulong niya sa batang si Leandra habang iniaabot ang maliit na kamay nito sa kanyang palad. Sa ilalim ng dilim at malakas sa ulan, hinukay nila ang maliit na hukay kung saan inilibing si Leandra. At sa tulong ng mga kamay ni Dorina, nailigtas ang bata. Basang-basa at nanginginig si Leandra, ngunit ramdam niya ang tapang ng katulong sa bawat hakbang. Manang Dorina, saan po tayo pupunta? Tanong niya, may halong takot at kuryosidad. Sa ligtas na lugar anak, walang ibang makakaalam kung saan. Sagot ni Dorina.
habang mabilis silang nagtatago sa mga puno at mabatong daan patungo sa bundok. Dala-dala rin niya ang mga alahas ni Leandra, maliit na gintong kwentas at pulseras bilang pinansyal na proteksyon sa kanilang pagtakas. Matapos ang ilang oras ng paglalakad, nakarating sila sa isang maliit na kubo sa gilid ng bundok. Ang lugar ay tahimik, malayo sa mata ng mundo. Doon, binago ni Dorina ang pangalan ni Leandra. Mula ngayon, ikaw na ay si Liana. Walang makakaalam ng totoong pangalan mo. Wika niya habang tinuturo sa bata ang bagong pangalan. Sa mga sumunod na taon, lumaki si Liana sa bundok kasama si Dorina. Hindi siya pinapasok sa formal na eskwelahan, ngunit dinalhan siya ng mga libro, matematika, agham, kasaysayan at kahit mga kwento ng ibang lugar. Sa bawat pahina, lumalago ang katalinuhan at kuryosidad ng bata. Natututunan niya magbasa at magsulat ang maayos. At sa murang edad, alam niya na ang konsepto ng algebra at simpleng calculus. Sa bawat umaga, si Dorina ay naghahanda naman ng simpleng almusal. At pagkatapos ay nagtuturo kay Liana sa ilalim ng dilim ng malaking puno. Liana, tandaan mo, ang kaalaman ay ang tanging sandata mo sa mundo. Paliwanag ni Dorina habang itinuturo ang mga numero sa lumang notebook. Sa kabila ng lungkot at pangungulila sa pamilya, natutunan ni Liana na maging matatag. Ang bundok ay naging tahanan niya at ang kalikasan ang kaniyang kasama. Ang mga hayop at halaman ay nagbibigay sa kanya ng kaalaman at saya. Tuwing may araw na maliwanag, naglalaro siya sa mga bates, nagmamasid sa tubig at natututo ng mga pattern sa paligid. Isang uri ng calculus ng kalikasan sa murang edad. Ngunit sa bawat gabi, may malalalim na tanong sa puso ni Liana. Nasaan kaya sina mama at papa? Nasaan ang pamilya ko? Tanong niya sa sarili habang nakahiga sa lumang panig sa tabi ni Dorina. Hindi niya lubos na naiintindihan ang mga pangyayari noon. Ngunit ramdam niya ang pagmamahal at seguridad ng katulong. Si Dorina naman ay laging naniniwala sa pangarap ng bata. Huwag kang matakot, anak. Ang buhay mo ay mahalaga. Darating ang panahon na malalaman mo ang katotohanan at magtatagumpay ka. Sabi niya at inayos ang buhok ni Liana at inayos rin ang kumot nito. Dahil sa mga libro at pagtuturo ni Dorina, si Liana ay naging batang maalam, masigasig at may pangarap. Natutunan niya kung paanong harapin ang mga problema kahit na mailap sa tao. Kahit wala siyang kaalaman sa modernong lungsod o teknolohiya noon, ang kanyang katalinuhan at talino ay lumalago. Tuwing umuulan, naririnig niya ang mga tunog ng kalikasan at doon niya natutunan ang mga pattern sa hangin, tubig at lupa. Unti-unti lumalakas ang kanyang determinasyon na balang araw matutuklasan niya ang totoong mundo at ang kanyang pamilya. Ang mga alahas na iniwan ni Celeste ay naging simbolo ng pag-asa na sa tamang panahon ay magagamit niya. Sa loob ng simpleng kubo, si Liana ay naging bata na puno ng pangarap. Ang kanyang murang puso ay puno ng katalinuhan at pananabik sa hinaharap. Ang bundok, bagamat mailap at malayo sa mundo, ay naging lugar kung saan siya natutong lumaban para sa kanyang buhay at kinabukasan. Sa bawat pahina ng libro, sa bawat hakbang sa gubat, at sa bawat kwento ni Dorina, natutunan ni Liana na kahit mailap sa tao, maaari siyang mabuhay ng may tapang at pangarap. Ang batang janitress sa hinaharap ay nagsisimula ng bumuo ng sarili niyang mundo. Isang mundo ng katalinuhan, tapang at pangarap. Handa sa darating na hamon. Malamig ang tahimik ng silid kung saan nakahiga si Dorina. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa sakit at ang bawat paghinga ay halata ang hirap. Si Leandra ngayon ay 12 taong gulang na, nakaupo sa tabi niya. Hawak ang kamay ng tanging taong nag-aalaga sa kanya sa buong buhay. Leandra, anak, may huling bilin ako sa iyo.
Bulong ni Dorina. Ang tinig niya ay nanginginig ngunit puno ng pagmamahal. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng dalaga. Ramdam ang init kahit pa may lamig sa paligid. Umiyak si Leandra. Manang Dorina, please. Huwag mo po akong iwan. Tumigil si Leandra sa pag-iyak. Nanginginig ang boses. Alam niyang malapit nang mawala ang matandang babae na nagpakita sa kanya ng mundo. Leandra, huwag kang iibig si Inchik. Wika ni Dorina. Pinipilit na magpakatatag sa kabila ng kanyang pagod. Mahalaga ang puso mo. At baka may masamang mangyari kung susundin mo sila. Hindi naman naintindihan ni Leandra ang buong ibig sabihin ng babala. Ano pong Inchik? Bakit hindi siya pwedeng umibig? Ngunit hindi niya lubos na naintindihan. Ramdam niya ang bigat ng salita sa kanyang puso. Ang babala ni Dorina ay parang apoy na nag-iwan ng bakas sa kanyang murang puso. Isang paalala na may panganib sa hinaharap, pero hindi malinaw kung ano. Manang Dorina, bakit po? Bulong ni Leandra. Ang luha ay bumabaloy sa kanyang pisngi. Hinawakan niyang mahigpit ang kamay ng matanda. Para hindi siya handang pakawalan. Leandra, ang buhay mo ang pinakamahalaga. Tandaan mo, ang katalinuhan at tapang mo ang magdadala sa iyo sa mundo. Wika ni Dorina. Huminga siya ng malalim at ngumiti kahit ramdam ang sakit. Ngayon, kailangan mo nang magpatuloy, magpakatatag at hanapin ang sariling kapalaran. Ang mga mata ni Leandra ay puno ng luha. Hindi ko po kayo mawala kayo. Iniyakan niya ng labis. Nanginginig ang buong katawan. Anak, kailangan mong mabuhay para sa sarili mo. Para sa lahat ng magagawa mo. Sagot pa ni Dorina. Ang tinig ay napakatinig ngunit puno ng pangunawa. Ngayon, ako'y magpapahinga. At sa oras na mawala ako, kailangan mong maglakbay. Bumaba ng bundok at subukin ang iyong kapalaran sa syudad. Ilang sandali lang napansin ni Leandra na humina ng kamay ni Dorina. Ang huling hininga ng matanda ay dumaan sa kanyang pandinig. Nilapitan siya ng lamig ng kamatayan. At sa kabila ng takot, ramdam niya ang init ng pagmamahal na iniwan sa kanya. Lumubog sa lupa ang katawan ni Dorina. At ang mundo ni Leandra ay biglang naupo ng katahimikan. Ang tanging tunog ay ang hangin sa bundok. Ang mga dahon na hinahaplos ng hangin at ang kanyang sariling hininga na parang walang katapusan. Naupo naman si Leandra sa tabi ng katawan ni Dorina. Hindi makaalis ang tingin sa mukha ng tanging taong nagbibigay sa kanya ng pagmamahal at gabay. Ang bundok na noon ay naging tahanan niya. Ngayon ay tila isang kulungan ng lungkot. Ang murang puso niya ay puno ng pangungulila, takot at tanong sa kung ano ang susunod na hakbang. Matapos ang ilang oras, sumakbang siya palabas ng maliit na kubo. Ang ulan ay humupa at ang mga ulap sa langit ay unti-unting naglalaho. Sa bawat hakbang pababa ng bundok, ramdam ni Leandra ang bigat ng responsibilidad sa kanyang murang balikat. Alam niyang kailangan niyang gamitin ang katalinuhan at tapang na itinuro sa kanya ni Dorina. Leandra anak, huwag kang matakot. Bulong niya sa sarili, pinipilit na palakasin ang loob. Ang bundok ay puno ng alaala. Ang bawat libro, bawat turo, at bawat kwento ni Dorina ay naging gabay niya. Sa unang pagkakataon, naisip niya na kailangan niyang lisanin ang bundok, hindi lamang upang matuklasan ang mundo, kundi upang subukin ang kanyang sariling kapalaran. Ang lungsod ay puno ng panganib, ngunit ramdam niya ang tapang na ipapakita sa bawat hakbang. Bago tuluyang bumaba, huling tumingin si Leandra sa kubo. Paalam, Manang Dorina. Salamat sa lahat. Pangako, gagawin ko ang lahat ko para maging matatag. Bulong niya. Ang luha ay bumabalong sa pisngi. Sa puso niya, ang pangarap
at aral na iniwan ni Dorina ay nagsilbing ilaw sa dilim ng kanyang bagong simula. At sa bawat takbang pababa ng bundok, ramdam ni Leandra na bagaman mag-isa siya, dala niya ang pagmamahal, katalinuhan at tapang na magdadala sa kanya sa bagong yugto ng buhay. Isang yugto kung saan siya ang magsusulat ng sariling kapalaran sa syudad. Ang bus ay puno ng ingay at amoy ng lungsod na humakbang si Leandra sa terminal. Ang mga mata niya ay nagmamasid sa paligid. Mataas sa gusali, puno ng ilaw at mga tao na nagmamadali sa kani-kanilang destinasyon. Para sa batang lumaki sa bundok, ang syudad ay isang ibang mundo. Mabilis, maingay at puno ng misteryo. Dala niya ang maliit na bag na naglalaman ng ilang damit, libro at mga alahas na iniwan ni Dorina. Habang naglalakad sa kalsada, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad sa sarili. Kailangan niyang mabuhay, magtrabaho at matutunan ng mga bagay na hindi niya naranasan sa bundok. Paano ba ako makakahanap ng trabaho dito? Wala naman akong records. Bulong niya sa sarili. Habang sinusulyapan ang mga flyer sa kanto at mga pahayagan na nakatambak sa stall. Hindi niya alam kung paano magsimula, ngunit alam niya na kailangan niyang subukan. Lumapit siya sa isang maliit na tindahan at bumili ng pahayagan. Nang buksan niya ito, napansin niya ang anunsyo. Naghahanap ng janitress sa Rivera Holdings. Walang educational requirement, mabilis na training. Ramdam ni Leandra ang pag-asa. Ito na marahil. Wika niya. Ang dibdib ay kumakabog sa excitement at kaba. Dali-dali siyang nagtungo sa address na nakasulat, ang Rivera Holdings sa isang malaking gusali. Kumikinang sa modernong disenyo at mataas sa salamin sa harap. Pumasok siya sa lobby. Ang mga tauhan ay abala sa kani-kanilang gawain. Sa pagtugon sa receptionist, ipinakita niya ang flyer at ipinahayag ang kanyang hangarin na mag-apply. Bagong hire po, sandali lang tatawag ako sa HR, sabi ng receptionist, habang nakangiti. Habang naghihintay, tiningnan ni Leandra ang paligid. Malinis, maayos at moderno ang buong gusali. Napansin niya ang mga security cameras, elevator sa kumikilos ng mabilis at mga empleyadong naglalakad ng mabilis, dala ang mga dokumento. Para sa isang batang lumaki sa bundok, ang lahat ay kakaiba at nakaka-excite. Ilang sandali lang dumating ang HR manager at tinanong siya, "Kamusta, miss? Paano ka nakarating sa amin?" "Nabasa ko po sa pahayagan ng job opening at interesado po ako magtrabaho bilang janitress," sagot ni Leandra. Malinaw ang boses, bagaman nanginginig ang kamay sa kaba. Pinagmasdan siya ng HR manager. "Wala ka bang educational records?" tanong niya, na tila may pag-aalinlangan. Wala po, pero mabilis po ako matuto. Masipag din po ako at marunong mag-ayos ng mga bagay. Kahit simple po trabaho, gagawin ko po ito ng maayos," paliwanag ni Leandra. Tinitiyak ang sarili na maipapakita ang determinasyon at sipag. Matapos ang ilang minuto, ngumiti ang HR manager. "Sige, may subukan natin. Magsimula ka bukas. Sundan mo ang assistant namin para sa orientation at pagpapakilala sa building." Ramdam ni Leandra ang kaligayahan na dumapo sa dibdib niya. Isang simpleng trabaho, ngunit para sa kanya, ito ay simula ng bagong buhay. Ang bawat hakbang sa loob ng malinis na gusali ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Isang pagkakataon na magsimulang muli at marahil mas mapalapit sa sagot ng kanyang nakaraan. Pagkatapos ng orientation, naglakad siya sa paligid ng gusali. Nakita niya ang mga empleyado na nagkatuwaan sa break room, ang mga conference room na puno ng mahahalagang meeting at ang opisina na may modernong computer at dokumento. Para kay Leandra, ang lahat ay bago at kamangha-mangha. Kinaumagahan, oras na ng kanyang trabaho. Habang naglilinis sa isang conference room, napansin niya ang isang malaking chart ng stocks at trading data sa isang monitor. Ang mga numero ay pamilyar sa kanya.
Natutunan niya ito mula sa libro ni Dorina. Hindi niya maiwasang humanga sa sarili. Ramdam niya na kahit lumaki siya sa bundok, ang katalinuhan at kaalaman ay dala-dala niya sa bawat hakbang. Sa maliit na silid ng janitorial, naglatag siya ng mga kagamitan, mop, walis, at cleaning solutions. Habang nililinis niya ang sahig, napaisip siya, baka ito na ang simula ng pagbabago sa buhay ko. Hindi niya alam na ang simpleng trabaho bilang janitress ay magiging pintuan para matuklasan ang kanyang nakaraan. Ang pamilya at ang kapalaran na matagal nang tinatago sa kanya. Sa gabi, pauwi na si Leandra sa kanyang maliit na inuupahang kwarto. Habang nakaupo sa gilid ng kama, tiningnan niya ang mga alahas si Dorina na dala niya pa rin. Ang bawat isa ay simbolo ng pag-asa, determinasyon at pagmamahal. Pinangako niya sa sarili, magpapatuloy ako, magiging matatag, at gagawin ko ang lahat para sa sarili ko. At sa kabila ng lungkot at pangungulila, may kakaibang pag-asa na kumikislap sa mga mata ni Leandra. Ang lungsod ay puno ng panganib at pagkakataon. Ngunit ramdam niya na sa bawat hakbang, unti-unti niyang mabubuo ang daan patungo sa kanyang kinabukasan. Ang simpleng trabaho bilang janitress ay nagsilbing simula. Isang hakbang sa paglalakbay ng isang batang babae na handang harapin ang mundo. Mag-iisang linggo na si Leandra sa kanyang pinapasukan. Tahimik ang gabi sa loob ng Rivera Holdings. Ang ilaw ng mga opisina ay nagliliwanag sa malaking bintana. Habang si Leandra ay naglilibot, dala ang walis at timba. Sa bawat hakbang niya ay maingat. Sinusunod ang routine na itinuro sa kanya sa unang linggo. Habang nililinis ang isang malaking conference room, napansin niya ang isang matinding ekspresyon ng galit sa kalapit ng opisina. Nakaupo sa harap ng maraming monitor, si Donato Rivera, ang CEO ng kumpanya na nakatitig sa mga bumagsak na trade stocks. Ang kanyang mga kamay ay malakas na kumikindat sa mesa at ang mga mata ay hindi mapakali, puno ng stress. Hindi naman napigilan ni Leandra ang sarili. Sa isang mahinang boses ay bulong niya, base sa probability ng statistics, may pattern po sa pagbagsak ng stocks. Kung titignan natin ang trend sa nakaraang linggo, pwede natin mapredict kung saan pupunta ang market bukas. Lumingon si Donato. Ang mga mata niya ay nagulat at bahagyang napalunok. Sino ka? Tanong niya na ang boses ay may halong pagkagulat at pagkaintriga. Po, janitress po ako. Pero interesado po ako sa math at economics. Natutunan ko po ang analysis sa mga libro na binili ng lola ko. Paliwanag ni Leandra. Medyo nanginginig sa kaba, ngunit malinaw ang boses. Si Donato ay napasandal sa upuan. Ang kilay niya ay nakataas sa hindi maipaliwanag na pagkagulat. Janitress, na marunong mag-analyze ng stocks? Bulong niya sa sarili. Pagkatapos ay muling tumingin kay Leandra. Anong pang alam mo? Si Leandra ngayon ay nakatayo na ng matuwid. Hinawakan ng walis bilang suporta sa sarili. Marunong po ako ng basic calculus, algebra at probability. Kahit po wala akong formal na edukasyon, natutunan ko po sa sarili ko at sa mga librong iniwan sa akin ng lola ko. Naglakad si Donato palapit sa kanya. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Ang dalaga ay maliit ang pangangatawan, ngunit ramdam ang determinasyon at katalinuhan sa kanyang mga mata. At sinong nagsabi sa iyo na pwede mong ipahayag ito sa akin, janitress? Tanong niya. May halong ngiti na nagtatago sa likod ng seryosong ekspresyon. Hindi po ako nakapagpigil. Nakita ko po na nahihirapan kayo kaya gusto ko po sanang makatulong. Sagot ni Leandra. Medyo kinakabahan ngunit matatag. Si Donato naman ay tumigil sa harap niya, hawak ang braso sa likod. Nakakabilib. Kakaibang bravery para sa isang janitress. Tiningnan niyang muli ang monitor. Sige,
Ipakita mo sa akin ang analysis mo. Kung tama ka, baka mas marami tayong matututunan sa'yo. Si Leandra naman ay ngumiti, hindi dahil sa papuri, kundi dahil sa pagkakataong maipakita ang kaniyang kaalaman. Dahan-dahan niyang inilatag ang kanyang interpretation sa mga graphs, numerical patterns, at statistical trends. Habang nagsasalita, ramdam niya ang excitement. Ang ideya na kahit janitress lang siya, may alam siya na mahalaga sa isa sa pinakamakapangyarihang tao sa kumpanya. Ang ginagawa ko po, base sa pattern ng huling 2 linggo, pwede po nating i-anticipate ang paggalaw ng stock sa susunod na araw. May maliit na risk pero mataas ang posibilidad na makabawi ang portfolio. Paliwanag niya ng malinaw, gamit ang simpleng salita, ngunit tumpak sa detalye. Napahinto naman si Donato sa paghinga. Napansin niya ang talino at focus na Leandra at ang kakaibang paraan ng bata sa pag-intindi ng numero at trends. Impressive. Saan mo naman natutunan to? Tanong niya na halos hindi makapaniwala. Self-study po. Sa mga librong iniwan po sa akin ng lola ko. Sagot ni Leandra. Mahinhin ngunit may determinasyon. Wala akong guro pero sinusubukan ko pong intindihin at i-apply sa totoong sitwasyon. Si Donato ay huminga ng malalim. Ang dating galit na ekspresyon ay unti-unting napalitan ng paghanga. Talaga? Janitress ka lang. Pero may utak at bravery. Marami dapat ako matutunan sa iyo. Anong pangalan mo? Liana po. Tugon ng dalaga. Si Liana ay napangiti. Inalala niya ang sabi ni Dorina na huwag sabihin ang totoo niyang pagkakakilanlan. Napangiti ang dalaga sa mga nangyayari ngayon sa kanya, hindi lamang sa papuri kundi sa damdamin na may napapansin siyang bagong pagkakataon. Ang simpleng paglilinis sa gabi ay nauwi sa isang eksena na nagbukas ng bagong daan. Isang pintuan para sa kanya upang maipakita ang katalinuhan at marahil matuklasan ang mas malalim na misteryo ng kumpanya at ng kaniyang kapalaran. At sa gabing iyon, habang bumabalik sa janitorial closet, ramdam ni Leandra na unti-unti niyang nabubuksan ang pinto ng pagkakataon. Ang dating simpleng trabaho ay nagsisilbing simula para makilala ang CEO. At sa hindi inaasahang paraan, maipapakita niya ang talino at tapang na itinuro sa kanya ni Dorina sa bundok. Lumipas ang ilang linggo mula ng unang gabing nakilala ni Leandra si Donato, ang simpleng janitorial shift ay nagbago na. Hindi lamang dahil sa trabaho, kundi dahil sa pagkakataong makatulong sa isang tao na dati malayo sa kanyang mundo. Gabi-gabi matapos ang kanyang regular shift, tinatawag siya ni Donato sa executive office. Ang ilaw ng opisina ay mahina, ngunit malinaw ang mga screen ng computer. Punong-puno ng graphs, trading data, at projections. Liana, simula ni Donato isang gabi. Pansinin mo to. Base sa analysis mo kahapon, tamang intuition mo sa pattern ng stocks. Gusto kong tulungan mo akong i-forecast ang market para sa susunod na linggo. Nakangiti naman si Leandra, kahit bahagyang kinakabahan. Opo sir, tignan po natin ang trends at probabilities. Habang inaayos niya ang mga numero, ramdam niya ang init ng pagtingin ni Donato. Hindi lamang bilang boss kundi parang may paghanga sa kanyang talino. Habang pinapaliwanag ni Leandra ang kanyang analysis, nagulat siya sa dami ng tanong ni Donato. Paano mo nakuha ang correlation dito? At anong epekto ng bagong policy sa performance ng stock? Base po sa pattern ng market at historical data, pati na rin sa behavior ng investors, pwede po nating i-predict ang magiging galaw. Kung gagawin po natin ang strategy na to, mataas ang posibilidad na tumaas ang profit. Sagot ni Leandra. Malinaw at maingat sa bawat salita. Nagulat si Donato sa linaw at tapang ng dalaga sa pagpapaliwanag. Sa kanyang isip,
Baka nga ito ang lucky charm ng kumpanya. Simula nang pumasok siya, sunod-sunod na ang swerte. Ang dami ng projects na dati nahihirapan silang tapusin. Ngayon ay mabilis na at maayos na dahil sa insight ni Leandra. Talaga namang kahanga-hanga ka, Leandra. Wika ni Donato. Ang boses ay puno ng paghanga. Hindi ko akalain na isang janitress lang ang may ganitong katalinuhan. Ngumiti si Leandra, bahagyang nahiya. Salamat po, sir. Nais ko lang po makatulong kahit papaano. Habang nagpapatuloy ang gabi, ramdam ni Leandra ang kakaibang tensyon. Hindi niya alam na unti-unti na siyang nagiging espesyal sa mata ng CEO. Ang bawat pagtitig na Donato sa kanya ay tila may kahulugan. Hindi lamang bilang empleyado kundi bilang isang taong may halaga sa kanya. Isang gabi, habang inaayos niya ang mga dokumento sa desk, napansin niya ang isang maliit na ngiti ni Donato. Yana, may bago akong pangalan para sa'yo. Wika niya. Ang tono ay may bahid ng biro ngunit seryoso sa kahulugan. Pangalan po? Usisa ni Leandra. Nagtaka sa kakaibang seriousness ng CEO. Lucky Charm, sagot ni Donato ng may ngiti. Simula nang pumasok ka sa kumpanya, parang may magic. Lahat ng problems natin, unti-unting nagiging manageable. Kaya ikaw na magiging lucky charm namin. Napangiti naman si Leandra. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Ako po? Lucky charm? Tawa niya ng mahina, bahagyang nahihiya. Oo, totoo, sagot ni Donato. Ang mga mata niya ay hindi niya itinago ang paghanga at respeto. Pero hindi lang dahil sa swerte, kundi dahil sa talino, tapang at dedication mo. Kaya importante ka sa kumpanya. Habang nagtatrabaho, ramdam ni Leandra ang isang kakaibang init sa puso niya. Hindi lamang sa papuri, kundi sa paraan ng pagtitig at pakikinig ni Donato sa kanya. Ang simpleng pagtulong sa executive office ay nagbukas ng bagong pakiramdam, isang damdamin na hindi niya lubos na maintindihan. Sa mga sumunod na gabi, mas lumalim ang kanilang collaboration. Pinapaliwanag niya ang mga numerical trends, nagmumungkahi ng strategies at nagsusuri ng data. Si Donato, sa bawat gabing magkasama sila, ay lalong humahanga sa kanyang talino at tapang. Ngunit sa bawat pagkakataon, hindi alam ni Leandra ang damdamin ng CEO. Ang simpleng pagtutulungan ay unti-unting nagiging espesyal, hindi lamang sa trabaho, kundi sa personal na level. Sa isip ni Donato, ang dalagang ito ay higit pa sa lucky charm, isang taong maaaring maging mahalaga sa buhay niya. At sa bawat gabing nagtatapos, habang pauwi si Leandra sa maliit niyang kwarto, iniisip niya ang mga nangyari. Hindi niya alam na ang simpleng trabaho bilang janitress ay nagdala sa kanya sa isang mundo ng oportunidad, paghanga at unti-unting bagong damdamin na hindi niya inaasahan. Sa puso niya, ramdam ang excitement at kaba. Alam niyang may bagong yugto ng buhay na nagsisimula. Isang yugto kung saan siya, ang simpleng dalaga mula sa bundok, ay nagsisimulang makilala ang sarili. Ang kanyang talino at unti-unti ang mundo na kanyang tatahakin kasama si Donato Rivera. Liana, may dinner tayo mamaya. Tawag ni Donato sa kanya habang papalabas siya sa executive office. Investors dinner, kailangan mong samahan ako. Napansin ni Leandra ang pagbabago sa tono ng boses ni Donato. Seryoso ngunit may bahid ng excitement. Opo sir, handa po ako, sagot niya. Bahagyang kinakabahan ngunit nakangiti. Paglabas nila, dali-dali silang pumunta sa isang boutique sa upscale district. Ang shop ay punong-puno ng eleganteng gown, high heels at mga accessories na kumikislap sa ilaw. Binuksan ni Donato ang isang private section para sa kanya. Tila may espesyal na plano. Dahil sa imahe mo sa opisina, medyo kailangan nating i-level up ang look mo para sa dinner. Wika ni Donato. May ngiti na hindi niya itinago.
Luminga naman si Liana. Medyo nahihiya sa ideya. Opo, pero hindi po ba masyadong formal? Trust me. Sagot naman ni Donato na bahagyang tumawa. Gusto ko lang makita ang buong potensyal mo. May sorpresa ako sa'yo. Pinili nila ang mga damit na simple pero elegant. Isang fitted gown na tumutugma sa kulay ng buhok at balat ni Leandra. Habang siya'y sinusukat at pinapaganda, sinamahan siya ng stylist sa bagong hairstyle. Straightened na nagbigay ng natural glow sa mukha niya. Ang simpleng makeup ay nag-highlight sa kanyang mga mata at ngiti. Hindi nagpapa-over sa pagiging dalaga niya. Habang nakatingin sa salamin, hindi naman mapigilan ni Leandra ang sarili. Hindi po ako sanay sa ganito. Bulong niya sa stylist, ngunit may kakaibang ngiti sa labi. Liana, tingnan mo nga sarili mo. Wika ni Donato at lumapit sa kanya. Hindi lang ito tungkol sa fashion. Ito ay tungkol sa confidence mo. Nakikita ko ang tapang mo at gusto kong mas maramdaman mo ito. Nang matapos ang makeover, tumigil si Leandra sa harap ng buong mirror. Ang dating simpleng janitress na nakikita niya sa salamin ay napalitan ng isang eleganteng dalaga na may aura ng sophistication at grace. Hindi niya lubos akalain na ganito siya tignan sa mata ng iba. Si Donato sa kabilang banda ay hindi naman makatingin sa ibang bagay kundi sa kanya. Liana, nakakamangha ka. Wika niya na halos napapahiya sa sarili sa pagiging honest. Hindi ko alam kung paano mo nagagawa to pero grabe, ang ganda mo. Napangiti si Leandra. Nangingiti sa damdamin na hindi niya pa nararanasan. Salamat po, sir. Hindi po ako sanay sa ganitong atensyon. Sabi niya na medyo nahihiya. Ngunit ramdam niya ang sincerity sa tono ni Donato. Paglabas nila sa butik, pinili ni Donato ang isang sleek na sedan. Huwag kang mag-aalala sa dinner. Sasamahan kita sa bawat hakbang. Gusto ko lang na maipakita sa mundo kung sino ka talaga. Kahit simpleng liyan na lang sa akin, nakikita ko ang lahat ng potensyal mo. Sa restaurant, ramdam ni Leandra ang pagkakaiba. Ang mga mata ng mga investors ay bahagyang nakatingin sa kanya, hindi lamang dahil sa attire, kundi sa aura na nagmumula sa confidence at intelligence niya. Habang nagpapakilala sa kanila si Donato, napansin niya ang mga titig na may halong paghanga at curiosity. Liana, ito ang mga kasama ko sa dinner. Sila ang investors na magde-decide sa direksyon ng kumpanya. Paliwanag ni Donato, habang hawak ang kanyang kamay bilang subtle support. Habang nag-uusap, si Leandra naman ay nagpakita ng natural na charm. Hindi lamang kagandahan ang kitang-kita sa kanya. Ang kaalaman, elegance at pagiging approachable niya ay nagdala ng atensyon ng bawat isa. Si Donato ay lihim na humanga. Ang bawat ngiti, bawat salita at bawat galaw ni Leandra ay nagpatibay sa damdamin niya. Ang simpleng janitress na minsang nakikita niya sa office ay unti-unting nagiging isang mahalagang tao sa puso niya. Pagkatapos ng dinner, habang pauwi, sinabi ni Donato, Liana, gusto kong malaman mo, hindi lang sa trabaho ka mahalaga sa akin. Nakikita ko ang galing mo, ang tapang mo, at ang totoong ikaw. Huwag mong kalimutan ito. Napangiti si Leandra. Ramdam ang kakaibang init sa puso. Salamat po, sir. Marami po ako natutunan ngayong gabi. Sagot niya at hindi alam kung paanong ipapahayag ang nararamdaman. Ngunit ramdam niya ang koneksyon sa CEO. Sa gabing iyon, habang nakaupo sa kotse pa uwi, iniisip ni Leandra ang mga nangyari. Ang simpleng makeover ay hindi lamang nagbigay ng bagong itsura, kundi nagbukas ang pinto para sa kanya. Isang pinto patungo sa oportunidad, paghanga at damdaming unti-unting bumabalot sa kanyang puso. At sa likod ng isipan niya, alam niyang nagsisimula ang bagong yugto. Isang yugto kung saan ang dating janitress mula bundok ay unti-unti nang nakikilala.
di lamang sa kanyang katalinuhan, kundi pati sa buong presensya niya sa mundo. Mabilis na tumakbo ang gabi sa private dining room ng eksklusibong restaurant. Si Leandra ay nakaupo sa tabi ni Donato. Kaunti pa rin ang kaba sa dibdib niya, ngunit pinilit niyang panatilihin. Maayos ang postura. Liana, gusto kong ipakilala sa iyo ang matalik kong kaibigan at soul brother. Wika ni Donato. Ngiti sa labi habang kumukuha ng isang lalaki mula sa kabilang dulo ng mesa. Si Lucero. May magandang tindig at may hawig na kaakit-akit. Liana, kamusta? Ang dami kong narinig tungkol sa'yo. Bati niya na may halong curiosity at galak. Napangiti naman si Leandra. Bahagyang nahihiya sa atensyon ng kaibigan ng CEO. Ako po? Ayos lang po. Salamat po sa pag-anyaya. Sagot niya. Sinusubukan na magpakita ng natural na charm. Habang nag-uusap, biglang may dumating na grupo sa restaurant. Si Leandra ay hindi agad nakapansin sa kanila sa umpisa, hanggang sa isang babae na may pamilyar na aura ang lumapit. Dalang mainit ng ngiti at pagkakakilala. Ma'am? Bulong ni Liana sa sarili. Hindi siya makapaniwala sa nakita. Si Celeste Wu, ang kanyang ina. Kasama ang kanyang ama, si Esteban. At ang lolang si Xin Yi. Kasama rin ang nakababatang kapatid na sina Severino at Lucero, na kanyang kaibigan na ngayon. Si Leandra naman ay naninigas sa pagkakakita. Ang mundo niya ay biglang umikot. Naghalo ang takot, kagalakan at kawalang tiwala. Hindi siya makagalaw, hindi makapagsalita. Lahat ng alaala ng bundok, ni Dorina at ng kanyang bagong buhay bilang Diana ay naglalaro sa kanyang isipan. Liana, gusto kitang ipakilala sa pamilya ko. Wika ni Lucero, halatang hindi alam ang bigat ng emosyon na bumabalot sa kanya. Ako nga pala si Lucero Wu, anak ng pamilyang Wu, at sila ang pamilya ko. Ang mga salita ni Lucero ay parang echo na bumabagsak sa tenga ni Leandra. Biglang nakakilala siya sa mga mukha ng kanyang nakatagong nakaraan. Ang kanyang ina, ama at lola. Hindi niya inaasahan na sa gabing iyon, habang nakikipag-dinner sa mga investors, makikilala niya ang sariling pamilya. Mama, Papa, bulong ni Leandra. Halos hindi marinig ang sarili. Ang katawan niya ay nanginginig, ngunit may kakaibang init sa dibdib. Halo ng pananabik at takot. Si Celeste naman ay bahagyang natigilan. Habang nakatitig kay Leandra, may kumurot sa kanyang puso. Hindi niya maipaliwanag. Ngunit parang may kakaibang pamilyaridad sa mata ng dalaga. Saglit siyang napatulala, bago muling umiti para itago ang pagkabigla. Magandang gabi, Iha. Wika ni Celeste. Pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit para kay Leandra, ang simpleng pagbati na iyon ay parang isang palad na muling nagbukas ng sugat. Nananatili siyang tahimik. Pinipilit huwag ipahalata ang nanginginig niyang kamay. Sa loob-loob niya, iisang sigaw ng kanyang isip. Silang pamilyang nag-iwan sa akin sa hukay. Sa loob ng restaurant, sa gitna ng mga ilaw at tahimik na musika, ramdam na Liana ang kakaibang koneksyon. Isang halo ng takot, pananabik at pag-asa. Ang gabing iyon ay simula na ng bagong kabanata sa kanyang buhay. Ang muling pagkikita ng pamilyang iniwan siya sa hukay, ang pagbabalik sa nakaraan, at ang unti-unting pagharap sa nakaraan na dati niyang itinago sa bundok bilang Leandra. Mainit ang ilaw sa function hall ng hotel kung saan ginanap ang investors' dinner. Habang masayang nag-uusap ang mga tao, parang may sarili namang mundo si Leandra. Kanina pa siya nanlalamig kahit puno ng init ang paligid. Ang bawat titig niya kay Celeste Wu ay parang karayom na tumutusok sa puso niya. Matamis, ngunit masakit. Sa gitna ng tawanan at mga toast, may ilang pagkakataon na napapansin niyang nakatitig sa kanyang ina. Minsan, mabilis lang ang tingin.
Ngunit sapat na iyon para maramdaman ni Leandra na may kakaibang kuryenteng dumadaloy sa pagitan nila. "Liana, napakatalino mo naman." Biglang wika ng isang elder Wu matapos marinig ang paliwanag niya tungkol sa simple pero matalim na analysis ng market trends. "Kung hindi mo sinabi, hindi ko iisiping janitress ka lang." Nag-init ang pisngi ni Leandra. Napatingin siya kay Donato na nakatingin lang. Tila ipinagmamalaki siya. Pero bago pa siya makasagot, muling nagsalita si Celeste. "Talagang may mga tao na kahit saan ilagay, nagniningning." Ani Celeste habang nakatitig kay Leandra. Ang mga mata nito ay may lambing at hindi maitatago. Saglit na natigilan si Leandra. Para bang may ina na muling nagbalik ng kanyang puso at pagkatao. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang sabihin, "Ako to, mama. Ako si Leandra." Pero mabilis siyang kinagat ang kanyang labi at pinigilan ang sarili. Habang tumatagal ang gabi, lalong nagiging hindi mapakali ang damdamin niya. Lalo nang bigla siyang nilapitan ni Celeste sa isang tahimik na sulok ng hall. "Liana, iha." Wika nito. Dahan-dahang hinawakan ng kanyang kamay. "Hindi ko alam pero parang may kakaiba sa'yo. May init na matagal ko nang hindi naramdaman." Nanlaki ang mga mata ni Leandra. Ang mga salitang iyon ay parang malamig na hangin na dumampi sa kanyang sugatang puso. Hindi niya alam kung ano ang isasagot, kaya ngumiti na lang siya ng tipid. At bago siya makapagsalita, bigla siyang niyakap ni Celeste. Saglit lang ang yakap. Ngunit ramdam ni Leandra ang init ng pagmamahal. Nakapikit siya. Ninanamnam ang bawat segundo. Para siyang batang muling nakahanap ng tahanan. Ngunit sa parehong oras, isang matinding takot ang bumabalot sa kanya. Paano kung malaman nila ang totoo? Paano kung muli siyang itakwil? Nang matapos ang event at nagunahan ng lumabas ang mga tao, lumapit si Xinyi Wu, ang mahigpit na lola. Tahimik itong nag-abot ng isang maliit na business card kay Liana. "Kung sakali, dalawin mo ako." Wika ni Xinyi. Matalim ang tingin pero may kakaimbang lambing sa tono. "Hindi ko maipaliwanag, pero parang may koneksyon akong nararamdaman." Halos hindi nakapagsalita si Leandra. Kinuha niya ang card, nanginginig ang kamay at napayuko lamang. Ang lola na minsang gustong ipalibing siya ng buhay, ngayon ay tila may kutob na siya ang kanilang nawalang apo. Paglabas nila ng hotel, tumabi si Donato sa kanya. Tahimik silang naglakad papunta sa sasakyan at doon sa gitna ng ilaw ng syudad, nagsalita ang CEO. "Liana," malumanay na sabi ni Donato. "Matagal ko na sanang gustong sabihin sa iyo ito. Pero ngayong gabi, hindi ko na kayang pigilan." Napatigil siya at tinitigan ng dalaga. Ang mga mata niya ay seryoso, puno ng damdamin. "I think I'm falling in love with you." Parang biglang huminto ang paligid para kay Leandra. Ang puso niya ay kumabog ng mabilis at ang mga alaala ng habilin ni Dorina ay bumalik. "Huwag kang iibig ng inchik." Hindi niya lubos na maintindihan noon. Ngunit ngayong narito si Donato, parang unti-unti niyang naiintindihan ang babala. "Sir Donato?" Bulong niya at pilit hinahanap ang tamang salita. Ngunit walang lumabas. Hindi niya kayang sagutin. Hindi sa gabing iyon. Napangiti si Donato. Kahit halatang nasaktan. "It's okay. You don't have to answer now. I just want you to know how I feel." Tahimik lamang si Leandra. Nakatingin sa mga ilaw ng syudad mula sa sasakyan. Sa puso niya, isang bagyong hindi niya alam kung paano haharapin. Ang init ng yakap ng kanyang ina, ang bigat ng business card sa kanyang bulsa, at ang pag-ibig na biglang pumasok sa kanyang buhay. Lahat ito ay sabay-sabay na bumabalot sa kanya. Sa gabing iyon, hindi siya makatulog. Sa bawat pagdikit ng mata, paulit-ulit niyang naririnig ang boses ni Celeste. "May kakaiba sa'yo."
At ang tinig ni Donato, I'm falling in love with you. Ang lahat ng damdaming pilit niyang tinatago ay unti-unting lumilitaw at alam niyang darating ang oras na kailangan niyang pumili. Ang katotohanan ng kanyang nakaraan o ang kinabukasang maaaring magbago ng lahat. Umaga ng Lunes, sanay si Donato na nakikita si Leandra pagdating niya sa opisina. Nakangiti, naka-ponytail, hawak ang mop o walis. Pero may mga matang laging buhay kapag nag-uusap sila tungkol sa numbers. Ngunit sa araw na iyon, wala siya. Sir, hindi po pumasok si Liana ngayon. Sabi ng HR officer nang dumaan siya. First time niyang umabsent? Tanong ni Donato, kunot ang noo. Opo sir, hindi rin po nagpaalam. Pinilit niyang kalmahin ang sarili. Siguro masama lang ang pakiramdam. O baka may emergency. Pero nang sumunod na araw ay hindi pa rin ito dumating. At pangatlong araw wala pa rin si Leandra. Nagsimula ng mabahala ang CEO. Hindi siya mapakali. Bawat meeting ay hindi niya naiintindihan at parang wala siyang naririnig. Ang mga charts at reports sa harap niya ay parang lumalabo. Sa halip, ang mukha lang ni Leandra ang pumapasok sa isip niya. Ang masigla nitong mga mata, ang ngiting simpleng-simple pero nakakahawa. Sa ikatlong gabi, nagdesisyon si Donato na puntahan ito sa inuupahang apartment. Gabi na nang makarating siya roon. Dalang maliit na bouquet ng white lilies para sana pasayahin siya kung sakaling may dinadaanan nitong mabigat. Good evening, Manong. Bati niya sa landlord. Nandyan ba si Liana? Room 2B? Napakamot ng ulo ang matandang landlord. Ay, si Liana po ba? Wala na po siya rito. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Donato. Wala? Ano pong ibig niyo sabihin? Bigla na lang po siya nagpaalam kahapon. Wala man lang masyadong sinabi, basta umalis. Iniwan niya ang susi. Bayad naman ang renta hanggang katapusan ng linggo, tapos nagmamadali pang magbenta ng ilang gamit. Napatulala si Donato. Hawak-hawak pa rin niya ang kanyang bouquet na para sana kay Leandra. Ngunit ngayon ay tila wala ng saysay. May sinabi po ba kung saan siya pupunta? Desperadong tanong niya. Umiling ang landlord. Wala po, basta halatang ayaw niyang ipaalam. Para bang may tinatakbuhan? Mabigat ang pakiramdam ni Donato habang bumalik sa kotse. Ilang minuto siya nakaupo roon, nakatingin sa dilim. Hawak ang mga bulaklak. Bakit siya umalis? Ako bang dahilan? Ang pag-amin ko bang nagtulak sa kanya para lumayo? Kinabukasan, inutos niya sa kanyang mga tauhan na hanapin si Leandra. Pinatrace niya ang pangalan, ang mga dating transaksyon nito, pati ang address na nakalagay sa kanyang record sa HR. Ngunit halos wala na silang makita. Sir, ulat ng isang investigator. Walang record si Liana bago siya lumipat dito sa Maynila. Wala ring school documents o employment history. Parang bigla na lang siyang sumulpot 3 taon na nakaraan. Mas lalong lumalim ang misteryo. Sino nga ba talaga si Liana? Hindi mapigilan ni Donato ang pagkabalisa. Hindi lang dahil nawala ang babaeng tinatawag niyang Lucky Charm, kundi dahil naramdaman niya na parang may mas malalim pa itong tinatago. Naaalala niya ang gabing nagpaabot siya ng pag-ibig. Ang tingin ni Leandra, puno ng emosyon, pero hindi nakasagot. Baka natakot siya. Baka ako ang dahilan kung bakit siya lumayo. Lumipas ang mga araw na walang balita. Habang nagiging mas maayos ang takbo ng kumpanya, kabaligtaran naman ang nangyayari sa puso ni Donato. Parang may malaking butas na iniwan ang pagkawala ni Leandra. Sa bawat boardroom presentation, sa bawat dinner meeting, hinahanap niya ang presensya nito. Ang babaeng nagbigay liwanag sa mga gabi niyang puno ng stress. Minsan nakatayo siya sa bintana ng kaniyang opisina, nakatanaw sa mga ilaw ng syudad. Naaalala niya ang investors' dinner. Nagtataka siya kung bakit naging balisa ang dalaga simula nang makilala ang pamilyang Wu.
At ngayon, mas lalong dumami ang tanong sa isip niya. Ano nga bang koneksyon niya sa pamilyang Hu? Habang hindi niya ito masagot, isa lang ang malinaw. Hindi siya titigil. Find her. Mahigpit niyang bilin sa kanyang mga tauhan. I don't care how long it takes. Just bring her back to me. Sa puso ni Donato, hindi lang isang empleyado si Leandra. Hindi lang siya lucky charm ng kumpanya. Siya ang babaeng unti-unti nang bumalot sa bawat tibok ng kanyang puso. At ngayong bigla itong naglaho, para bang nawala rin ang kalahati ng kanyang sarili. Ngunit sa kabilang banda ng syudad, tahimik na nakaupo si Leandra sa isang maliit na terminal ng bus. Hawak ang bag na puno ng ilang damit at librong iniwan sa kanya ni Dorina. Sa kanyang kamay, nakatago ang business card ng Wu family. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam lang niya, kailangan niyang lumayo bago siya tuluyang lamunin ng nakaraan at bago siya magpatalo sa nararamdaman niya para kay Donato. Habang umaandar ang bus papalayo sa Maynila, marahang pumatak ang kanyang luha. Alam niyang minsan sa buhay niya, natikman niya ang yakap ng isang ina at ang pag-ibig ng isang lalaki. Ngunit ngayong pinili niyang maglaho, hindi niya alam kung kailan pa muling mararanasan iyon. Tahimik ang buong paligid ng Wu Mansion ng gabing iyon. Madilim na tanging liwanag lang ng mga poste at buwan ang nagbibigay ng gabay sa bawat sulok. Dahan-dahang pumasok si Leandra sa loob. Halos hindi na humihinga sa kaba. Hindi na siya nakatiis. Isang linggo siyang nagtatago. Pero ang damdamin ng isang anak na sabik makita ang ina ay mas matimbang kaysa takot na mahuli. Dumiretso siya sa likurang gate na minsan ay nadaanan niya noon. Alam niyang may posibilidad na may CCTV o gwardya, pero ipinagkibit balikat niya iyon. Ang mahalaga, makapasok siya. Habang naglalakad sa hallway, pinipigilan niyang umiyak. Pero nanginginig ang mga kamay niya habang hinahaplos ang mga mamahaling painting sa dingding. Simbolo ng buhay na minsan ay para sana sa kanya. Biglang isang malakas na boses ang gumulat sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Nanigas siya. Si Esteban Wu, ang ama na kailanman ay hindi niya nakilala. Pero ngayon ay nakatitig sa kanya na para bang isa siyang kriminal na sumasalakay sa bahay nila. Pasensya na po sir. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag pero nauutal niyang sagot. Halos mawala ng boses sa takot. Wala kang karapatang basta nalang pumasok dito. Guard? Sigaw ni Esteban. Galit ang tono. Ngunit bago pa siya tuluyang masigawan muli, bumaba si Celeste mula sa ikalawang palapag. Nakasuot ito ng puting night robe. Gulat sa narinig na ingay. Esteban, anong nangyayari? Tanong ng ginang. At nang mapatingin siya sa baba, natigilan si Liana. Parang bumagal ang oras. Nagkatitigan silang dalawa. May kakaibang kuryente. Isang malalim na koneksyon na hindi kayang itanggi. Hindi man makapagsalita si Leandra, malinaw sa mga mata niya ang isang bagay na hindi kayang itago. Sakit, pananabik, at pagmamakaawa. Babae na basta na lang pumasok sa bahay. Pwede siyang magnakaw. Oh, putol ni Esteban, pero pinigilan siya ni Celeste. Tama na, Esteban. Akong kakausap. Mariing wika ng ginang. Halos nanginginig ang tinig. Lumapit si Celeste kay Leandra. Habang mas lumalapit, mas lumalakas ang tibok ng puso ni Leandra. Gusto niyang umatras pero tila naipit ang mga paa niya sa sahig. Liana, bulong ni Celeste. Ginagamit ang pangalang na kilala niya sa kanya. Bakit ka narito? Hindi agad nakasagot si Leandra. Nanginginig lang ang labi niya. Sa wakas, bumagsak ang isang luha sa kanyang pisngi. Pasensya na ma'am, hindi ko na rin alam kung bakit ako nandito. Gusto ko lang makita kayo. Mahina niyang sabi. Huminga ng malalim si Celeste. May kakaibang init na dumaloy sa dibdib niya. Hindi niya maipaliwanag.
Pero mula pa nang unang makita niya si Liana, may kutob na siya. Ngayon, habang kaharap niya ito sa katahimikan ng kanilang mansyon, lalo pang lumalakas ang pakiramdam. Esteban, wika niya. Hindi na inalis ang tingin sa dalaga. Pabayaan mo muna kami. Tila nagduda na si Esteban pero sa huli ay tinalikuran silang dalawa. Bagamat halata ang tensyon sa mukha nito, naiwan sina Celeste at Leandra sa gitna ng malawak na sala. Lumapit pa si Celeste at dahan-dahang hinawakan ang balikat ng dalaga. Liana, mula nung una kitang makita, may naramdaman na akong kakaiba. Hindi ko alam kung tama ang iniisip ko pero bawat kilos mo, bawat salita mo, parang natigilan siya, nanginginig ang boses. Parang ikaw ang anak na matagal ko nang nawalay sa akin. Doon na tuluyang bumigay si Leandra. Hindi niya nakinaya ang bigat sa dibdib. Mama, bulong niya at halos hindi lumalabas ang boses. At sa isang iglap, niyakap siya ni Celeste ng mahigpit. Parang ayaw na siyang pakawalan. Tumulo ang luha ng ginang habang paulit-ulit na binubulong. Anak ko. Tuloy ang napahagulgol si Leandra. Ang mga luha na matagal niyang pinigilan, ngayon ay walang tigil na bumabagsak. Ang yakap na iyon ang yakap na matagal niyang pinangarap. Ang yakap ng isang inang hindi niya nakasama sa paglaki. Pasensya na ma. Halos sumisigok na sabi niya. Pasensya na ako ngayon lang. Kung hindi ko agad sinabi. Shh! Wala kang kailangang ipaliwanag. Sagot naman ni Celeste. Hinahaplos ang buhok niya. Ang mahalaga nandito ka na. Hindi kita bibitawan ulit. May iwan si Esteban sa gilid ng hagdan. Tahimik na pinagmamasdan ng dalawa. Hindi niya alam kung ano ba ang dapat na maramdaman. Galit ba dahil sa pagtatago o pagkabigla dahil sa posibleng katotohanan? Ang malinaw lang sa gabing iyon, nagtagpo ang isang ina at ang anak na matagal nang nawala. Para kay Leandra, iyon ang unang pagkakataon na tunay siyang nakaramdam ng tahanan. Hindi dahil sa mansyon, hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa yakap ng kanyang ina. At sa puso ni Celeste, buo na ang kanyang paniniwala. Ang kutob ng isang ina ay hindi kailanman nagkakamali. Tahimik ang gabi sa mansyon ng Wu nang tuluyang bumalik si Leandra. Sa bawat paghinga niya, ramdam ang bigat ng nakaraan. Naroon siya sa piling ng pamilyang minsang itinakwil siya pero hindi pa rin niya magawang ipaalam ang buong katotohanan. Para kay Lola Shini, isa pa rin siyang estrangherang dalaga na nakilala lang nila sa isang hapunan. Kaya pinili niyang manahimik muna, magpakilala bilang Liana, hindi bilang walang si Leandra. Sa umaga, kasama siya ni Celeste at Esteban. Tumutulong sa mga simpleng gawain at nakikipagkwentuhan sa mga kapatid. Tahimik siyang nakikinig habang kinikwento ni Celeste ang mga araw noong bata pa ang nawawalang anak. At bawat salitang yon ay parang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Hindi niya alam kung tatawa ba o iiyak, kaya pinili niyang ngumiti at itago ang lahat. Bago matapos ang araw, muling nagkita sina Donato at Leandra. Naroon si Leandra sa maliit na cafe, malapit sa opisina nang biglang pumasok si Donato. Para bang huminto ang mundo nang magtama ang kanilang mga mata. Matagal silang hindi nagkita mula nang maglaho siya. Kita sa mukha ni Donato ang gulat at pananabik. Samantalang si Leandra naman ay tila nabigla at hindi makagalaw. Lumapit si Donato, dala ngiti at pag-aalala. Liana, ikaw nga. Bulong niya at bahagyang yumuko ang dalaga. Hindi alam kung ano ang dapat sabihin, ngunit sapat na ang muling pagkikita para maramdaman na lang hindi kailanman naglaho ang koneksyon sa pagitan nila. Isang araw ay bumalik na siya sa trabaho sa Rivera Holdings. Doon siya, si Liana na janitress na unti-unting napapalapit kay Donato. Sa bawat gabing magkasama sila sa opisina,
Habang nagtutulungan sa pagsusuri ng mga numero, ramdam niya ang kakaibang tiwala at suporta ng CEO. Sa dalawang mundong ginagalawan niya, isang anak na muling bumabalik sa pamilya at isang empleyadong nagsusumikap makamit ang pangarap. Hindi niya alam kung saan ba siya tunay na nababagay. Liana, tawag ni Donato isang gabi habang abala silang dalawa sa boardroom. Naaalala ko. Sabi mo gusto mong makapagtapos. Pero wala kang formal records, tama? Napayuko siya. Oo, hindi ako nakapag-high school. Pero nagbasa naman ako ng libro. Self-study nga lang. May pait sa tinig niya. Parang hiya na rin. Ngumiti naman si Donato. Kung ganon, tutulungan kitang makapag-ALS para makapag-college ka na. Sayang ang talino mo kung dito lang iikot ang mundo mo sa mop at walis. Hindi niya mapigilang mapangiti sabay biro. Baka naman mabankrupt ka sa gastos sa akin. Hindi, investment kita. Sagot ni Donato. Diretso ang tingin. Hindi lamang para sa kumpanya, kundi para sa sarili mo. Dumating ang mga araw na dumoble ang pagod ni Leandra. Sa umaga, nasa mansyon siya kasama ang pamilya Wu. Pagkatapos ay diretso sa opisina. At kapag tapos na ang shift, doon na siya nag-aaral para sa ALS. May mga gabing namumula ang mata niya sa kakapuyat. May mga araw na halos hindi siya makakain ng tama. Pero hindi siya sumuko. Lagi niyang naaalala ang huling habilin ni Manang Dorina. Lumaban ka. At tuwing naroroon si Donato, laging may kasamang pagkain, kape, o minsan pa ay simpleng paalala. Liana, kumain ka muna bago magbasa. Unti-unting lumalapit ang kanilang loob. Pero sa pagkakataong iyon, mas pinili niyang ituon ang sarili sa pag-aaral at sa pangarap. Makalipas ang ilang buwan, nakapagtapos siya ng ALS at nakatanggap ng sertipiko. Hindi pa nga siya makapaniwala nang tawagin ang pangalan niya sa entablado. Sa audience, nakaupo si Donato. Palakpak ng palakpak na parang siyang pinakamalaking tagumpay sa mundo. At sa gilid ng bulwagan, naroon naman si Celeste. Nakangiti habang pinupunasan ng luha sa mata. Proud ako sa'yo. Bulong ng kanyang ina pagkatapos ng seremonya. Sabay mahigpit na yakap. Ramdam na Leandra ang init ng yakap na matagal niyang hinanap. Kahit hindi pa buo ang pagkilala ng lahat, sa puso niya, sapat na iyon para magpatuloy. Hindi natapos doon ang laban. Sa tulong ng scholarship na lihim na inaayos ni Donato, nakapag-college si Leandra. Naging working student siya. Minsan ay naglilinis pa rin sa kumpanya tuwing weekend para makatulong sa sariling gastusin. Sa bawat exam, sa bawat project, lagi siyang nasa unahan. Hindi lang dahil sa talino, kundi dahil sa matinding determinasyon na wag munang tawaging malas. Makalipas ang 4 na taon, nakatayo siya muli sa entablado. Summa cum laude, Bachelor of Science and Accountancy, Liana Dorina Santos. Sa sandaling iyon, humiyaw ng palakpakan ng buong bulwagan. Si Esteban nakangiting punong-puno ng pride. Si Celeste naman halos hindi makapaniwala na ang dating batang itinakwil ngayon ay bitbit na ang pinakamataas na karangalan. At sa likod ng lahat, nandoon si Donato. Hindi makaalis ang tingin sa kanya. Hindi lang siya isang empleyado. Hindi lang siya isang prodigy. Siya ang babaeng minahal niya nang hindi niya namamalayan. Hindi nagtagal, dumating ang CPA board exam. Lahat ng pagod, puyat at sakripisyo, sinubok siya. Ngunit nang lumabas ang resulta, nakalista ang pangalan niya. Hindi lang pumasa, kundi top-notcher. Top 1? Halos pasigaw si Celeste nang makita ang pangalan ng anak sa dyaryo. Niyakap niya ito ng mahigpit. Parang ayaw nang pakawalan. Anak, ang galing mo. Isa kang tunay na Wu. Lumingon si Leandra. Nakangiti pero may halong lungkot sa kanyang mga mata. Oo, isa nga siyang Wu. Pero hanggang kailan niya maitatago ang katotohanan? Hanggang kailan siya mananatiling Liana sa mata ng lahat?
at hindi bilang ang nawawalang si Leandra. Sa gabing iyon may selebrasyon sa mansyon. Nakapalibot ang buong pamilya. Masayang nagkukwento at pinagmamalaki si Leandra sa mga kaibigan at kakilala. Si Shinny tahimik lang, pero mapapansin ang kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Hindi ko alam. Bulong nito kay Esteban. Pero may kakaiba talaga sa batang yan. Napatingin naman si Esteban kay Leandra at saka napalunok. Oo ma. Parang may liwanag siya na matagal na nating nawala. At sa kabila ng ingay ng tawanan at musika, nakaupo si Leandra sa gilid. Pinagmamasdan ng pamilya. Sa kanyang puso, alam niyang totoo ang lahat ng tagumpay niya. Pero alam din niyang hindi pa tapos ang laban. Dahil darating ang araw, nakakailanganin niyang harapin ang buong katotohanan. Ang buong mundo ay tila huminto nang dumating ang pandemya. Sa isang iglap, nagsara ang mga negosyo. Bumagsak ang ekonomiya at bawat pamilya ay binalot ng takot. Hindi nakaligtas dito ang pamilya Wu. Minsan ang nalugmok sa mga sumpa at pamahiin. Ngayon ay muli na namang hinahabol ng kapalaran. Si Esteban, ang ama at si Severino, ang panganay na anak na lalaki ay parehong tinamaan ng COVID. Halos hindi makahinga si Esteban at palaging nilalagnat naman si Severino. Ang dating marangyang mansyon ay puno ng kaba, dasal at mga tunog ng ubo sa gabi. Si Celeste kahit takot sa sakit, hindi nagdalawang isip na alagaan ng mag-ama. Ngunit batid niyang hindi sapat ang kanyang lakas. Kailangan nila ng tulong. Isang hapon dumating si Leandra. Suot ang mask at daladala ang isang malaking bag ng Chinese herbs, vitamins at ilang gamot na ipinasa sa kanya ng isang kakilalang doktor. Ma, eto po, para kay Papa at Sevi. Nakabubuti raw to para sa ubo at lagnat. Mahina niyang wika habang iniaabot kay Celeste. Naluha si Celeste sa kabutihan ng anak. Sa kabila ng lahat, hindi naman iniisip ni Leandra ang sariling kaligtasan. Tahimik niyang pinunasan ng pawis ng ama. Inabutan ng tubig si Severino at nagbili ng tamang oras ang pag-inom ng gamot. Para bang isa siyang tunay na tagapag-alaga. Hindi iniwan kahit delikado. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Mula sa ikalawang palapag, tahimik na nakamasid si Shinny. Ang bawat paglapit ni Leandra sa kanyang pamilya ay parang tinik na lalong bumabaon sa kanyang dibdib. Sa isipan niya, hindi iyon pag-aalaga, kundi pamahiin na muling gumigising. Hindi sapat ang gamot, singhal ni Shinny kinagabihan. Kailangan natin ng tulong ng Feng Shui Master. Ito na lang makakapagligtas sa kanila. Ayaw sana ni Celeste, ngunit hindi niya mapigil ang matanda. Ilang oras lang ang lumipas, dumating ang isang lalaking kilala sa kanilang lugar. Isang Feng Shui Master na minsan na rin nagdulot ng bangungot kay Leandra. May dalang kampana at mga papel na insenso. Maingat niyang sinuri ang bawat sulok ng mansyon. Nang matapos, suminto ito sa sala at malamig na sinabi, "May bangkay na nabuhay sa bahay na ito. Siya ang ugat ng kamalasan." Tahimik ang lahat. Ang tanging naririnig ay ang mahina at basag na pag-ubo ni Esteban mula sa silid. Ngunit tila sabay-sabay na napatingin ang mga mata sa iisang tao, kay Leandra. Nanginginig ang kamay niya habang pinipisil ang bag na dala. Ako? Hindi po. Hindi po totoo yan. Mahina niyang tanggi. Ngunit mas lalong nag-aapoy ang galit sa mga mata ni Shinny. Matagal ko nang alam. Niloko mo ko, Celeste. Sigaw ng matanda. Itinago mo ang sumpa sa pamilyang to. Siya ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang lolo at ni Hiro. Siyang nagpabagsak ng negosyo. At ngayon, ang pagkakasakit ni na Esteban at Severino? Hindi totoo yan, ma. Sagot naman ni Celeste na halos maiyak na. Anak ko si Leandra at hindi siya sumpa. Hindi siya multo. Tao siya. Dugot laman ko. Ngunit bingi na si Shinny sa katwiran. Buong pwersa niyang hinila si Leandra sa braso. Kung gusto mong mabuhay ang pamilya natin,
Kailangan nating isakripisyo ulit ang malas na ito. Nagpupumigla si Leandra, nanginginig sa takot. Lola, tama na po. Hindi ako bangkay at hindi ako sumpa. Ngunit mas mahigpit ang kapit ng matanda. Sa isang sulok ng bodega ng mansyon, nakatayo pa rin ang lumang kabaong na minsan ay inihanda para sa nawawalang apo, kasama ang baril. Sa tingin ni Shinye, iyan lamang ang tanging sagot. Isa-isang sinindihan ng feng shui master ang mga insenso habang sinasabi. Kapag naibalik siya sa kabaong, mawawala ang malas. Ligtas ang pamilya. Nanginginig na si Leandra, halos wala ng boses. Ang mga kasambahay ay nag-aalangan kung pipigilan ba o hahayaan ng matanda. Si Celeste halos masiraan ng loob. Pilit na humahabol sa anak. Ma, tama na. Huwag mong gawin to. Sigaw niya habang pinipigilan ang mga kamay ng ina. Ngunit parang bato si Shinye. Walang naririnig. Isinubsob niya si Leandra sa kabaong at sa isang iglap, ang dating alaala ng sumpa ay muling nabuhay sa lahat ng nakasaksi. Ang mga ilaw sa mansyon ay tila kumukurap. Ang hangin bumibigat at ang sigawan ay naghahalo. Si Celeste umiiyak, si Leandra humihikbi at si Shinye patuloy sa pagdadasal ng mga katagang hindi maintindihan. Habang hawak-hawak ang baril. Bago tuluyang maisara ang kabaong, isang malakas na tinig ang umalingaw-ngaw mula sa pinto ng bodega. Tama na! Dumating si Donato, hingal at pawis. Hawak ang telepono na tila may tinatawagan. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Leandra na pilit pinapasok sa loob ng kabaong. Nakayuko si Leandra. Nanginginig ang mga kamay habang nakatutok sa kanya ang malamig na duro ng barel na hawak ni Shinye. Ang lahat ng alaala ng kaniyang kabataan, ang libing na buhay, ang takot sa dilim, ang sakit ng pagkawalay sa ina, bumalik sa isang iglap. Ngunit ngayong narito na siya, hindi na siya ang batang mahina. Isa na siyang babae na may tapang at may paninindigan. Wala kang karapatang mabuhay. Mariing sabi ni Shinye. Ang tinig ay puno ng galit at takot. Ikaw ang dahilan ng lahat ng kamalasan sa pamilya natin. Ngunit bago pa man mahila ang gatilyo, mabilis na sumunod si Esteban at inagaw ang barel mula sa kamay ng sariling ina. Nahulog ito sa sahig at kasabay ang iyakan at sigawan ng pamilya sa paligid. Ma! Halos pasigaw na boses ni Esteban, nanginginig ang dibdib sa sobrang emosyon. Tigilan mo na to. Hindi siya sumpa. Anak ko siya. Ang kasalanan ay hindi sa kanya kundi sa atin na hinayaan natin na masira ang pamilya natin dahil lang sa maling paniniwala. Napaluhod si Shinye, nangingilid ang luha. Ngunit hindi pa rin mawala ang takot sa kanyang mga mata. Pero paano? Paano kung totoo? Paano kung mamatay tayo lahat? Hinawakan ni Esteban ang mga kamay ng ina at mariin siyang tumingin dito. Kung ito ang kaparusahan, tatanggapin ko. Pero itigilan natin ang pagtutulak ng kamalasan sa isang inosente. Si Leandra ay dugo at laman ng pamilya natin. Kung kailangan kong magbayad sa lahat ng pagkakamali ko bilang ama, ako na lang. Huwag na siya. Nangingilid ang luha ni Leandra habang pinagmamasdan ng ama. Sa unang pagkakataon, ramdam niya ang pagtatanggol at pagmamahal mula sa taong minsan ay naging bahagi ng pagkawasak ng kaniyang pagkabata. Tahimik ang lahat nang biglang lumapit si Celeste at niyakap si Shinye mula sa likod. Ma, tama na. Huwag mo nang hayaan ang huling alaala namin sa iyo ay galit at takot. Patawarin na natin ang isa't isa. Hindi na natin kayang balikan ang nakaraan. Pero pwede pa nating ayusin na ngayon. Nanginig ang matanda. Unti-unting bumagsak ang baril mula sa kanyang kamay. Lumuha siya. Mas malalim kesa sa dati. Anong nagawa ko? Ililibing ko ang sariling apo.
Paulit-ulit kong sinira ang pamilya ko. Lumapit sa Leandra, nangingilid ang luha ngunit matatag ang tinig. Lola, hindi ako perpekto. At alam kong hindi rin kayo. Pero hindi ko gugustuhin mamatay kayo na dala ang bigat ng galit. Kung kapatawaran na magpapalaya sa ating lahat, ibinibigay ko yan sa inyo ngayon. Niyakap ni Shinye si Leandra ng mahigpit. Umiiyak ng buong pait at pagsisisi. Sa unang pagkakataon, walang salita ng sumpa o pamahiin ang lumabas sa kanyang bibig. Pawang pagsuko lamang. Mula sa gabi ng pagbabagong iyon, nagsimula ring gumaan ang lahat. Dahan-dahang gumaling si Esteban mula sa kanyang karamdaman. Nakabangon si Severino at unti-unting nakabalik ang sigla. At bagamal malaki ang epekto ng pandemya, nakahanap ng paraan ng pamilya upang muli silang makabangon sa negosyo. Hindi lang dahil sa feng shui, kundi sa pagtutulungan at determinasyon. Si Leandra, na sa wakas ay tinanggap na bilang bahagi ng pamilya, ay nakatayo sa gitna ng lahat. Hindi na siya batang ipinalibing ng buhay. Siya na ang babaeng pinili ang sariling kapalaran. Isang hapon, dumating si Donato sa mansyon ng Wu family. May dala siyang isang maliit na kahon at isang ngiting puno ng emosyon. Hindi na siya nagdalawang isip. Sa harap ng pamilya, lumapit siya kay Leandra. Alam kong marami kang pinagdaanan, Leandra. O Liana. Ani Donato gamit ang tunay niyang pangalan sa unang pagkakataon. At hindi ko nahahayaang mawala ka ulit sa akin. Lumuha naman si Leandra. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kasiyahan. Sa kahon na hawak ni Donato, nagniningning ang isang singsing. Leandra Wu, handa ka na bang ipagpatuloy ang buhay mo? Hindi bilang sumpa, kundi bilang babaeng mahal ko. Gusto kong makasama ka sa lahat ng darating na bukas. Hindi na napigilan ni Leandra ang pag-agos ng kanyang luha. Sa lahat ng hirap, sa lahat ng sugat ng nakaraan, eto ang gantimpala. Tumango siya sabay sambit. Oo, Donato. Oo. Nagpalakpakan at nag-iyakan ng pamilya. Si Esteban, yakap-yakap si Celeste, ay nagpasalamat sa pagkakataong muling mabuo ang pamilyang minsan ay halos mawasak. Si Shinny, bagaman mahina na, ay nakangiti habang pinagmamasta ng apo. Sa huli, ang kwento ni Leandra ay hindi natapos sa sumpa ng feng shui. Natapos ito sa pagbabalik ng kaniyang dangal, sa pagtanggap ng pamilya, at higit sa lahat, sa tunay na pag-ibig. At sa kanilang kasal, habang magkahawak kamay silang naglakad ni Donato, alam nilang wala ng anumang sumpa o kapalaran ang kayang pumigil sa kanila. Hindi kapalaran ang nagtatakda ng ating buhay, hindi rin sumpa, kundi ang tapang na maniwala sa sarili, magmahal ng buong puso at lumaban para sa kinabukasan. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.